Philippians chapter 3 verse 12. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang perfectionism. At ang unang pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay sinful life is our starting point. Ang ibig sabihin pa nito ay lahat tayo ay nagsisimula sa state ng pagiging makasalanan, o lahat tayo pinanganak na makasalanan. Wala na isa sa atin yung ipinanganak o perfecto o malapit na agad sa ating Panginoong Diyos. Ay nga po sa Bible, sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaabot ni isa sa standard ng ating Panginoong Diyos. Lahat tayo ay makasalanan sa kanyang paningin. Kahit nga yung white lies, yun yung for me, yun yung pinakamagaan na kasalanan ay kasalanan pa rin, di ba? Walang ni isang tao na sa kanyang buong buhay hindi nakagawa ng ganun. Kaya sa umpisa nating mga buhay, tayo po ihiwalay na sa ating Panginoon Diyos dahil po sa ating sinful nature. At bukod pa doon ay dahil sa inherent sin natin dahil sa kasalanan o sa disobedience ni na Adan at ni Eva. Sorry sa ating background sound. At maraming talag ng manok and ng sasakyan. It's already 2:45 AM, so please bear with me. So mabalik tayo sa Philippians chapter 3 verse 12 po, o sa ating verse of the day. Si Apostle Paul po ay nagpapakumbaba. Sinasabi niya po na kahit siya ay may matinding pananampalataya, ay hindi pa rin niya naabot yung kanyang ganap na layunin sa ating Panginoong Jesucristo, o yung layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapakita po nito na yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos ay hindi isang instant na transformasyon. Kumbaga, kahit po si Apostle Pablo hindi naging perfecto, hindi siya through his life ina-admit niya na kahit stronghold yung faith niya, kahit sobrang tibay ng pananampalataya niya as a human being, siya pa rin ay nagkakasala at siya pa rin isang makasalanan. Na yun nga, si Apostle Paul kahit nagtuturo, tagapagturo at lingkod ng ating Panginoong Diyos mismo, ay nagsimula rin sa pagiging makasalanan. Dati nga po siyang taga-usig o tagapatay ng mga Kristiyano. Alam po ba natin yan? Na noon ay sa sobrang hate ni Pablo o Apostle Paul sa mga Kristiyano, ay pinapatay niya sila. So kaya yung pagiging makasalanan ay hindi dapat ikaya, hindi dapat tanggapin bilang panimulang punto sa ating paglakbay sa pananampalataya. So yun, gusto ko lang i-clarify na ayun, after Paul killed some of the Christians, hindi lang some, kundi medyo marami pa yun kanyang napatay na mga Kristiyano, kanyang mga nausig, ay nabulag siya. And after that, narinig niya ang salita ng ating Panginoon Diyos, and ayun, naging Kristiyano siya, and the rest is history. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay transformation is our journey. Ito po yung process ng pagbabago ng ating mga puso, ng ating isipan, ng ating ugali at ng buhay mula po sa dating makasalanan po nating kalagayan to papunta sa maka-Diyos na pamumuhay, o sa Christ-like na pamumuhay. Sa ating verse of the day po, sinasabi po ni Apostle Paul na not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Dito po makikita natin na nasa gitna pa rin ang ating Apostol Pablo ng kanyang paglalakbay. Hindi pa perpekto, pero tuloy-tuloy sa pagbabago. Yung transformation po ay hindi overnight. Unti-unti po tayong binabago ng ating Panginoong Diyos habang sumusunod po tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng mga pagsubok, ng mga pagtuturo ng salita ng Diyos at presensya ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Binabago po tayo ng ating Panginoong Diyos yung ating mga karakter upang maging Christ-like, upang maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po madali yung journey na yun kasi ayun, maraming uusig sa'yo
maraming magiging challenges, maraming mga pagsubok. Pero ito po ay important o mahalaga dahil dito po natin nararanasan yung tunay na pagbabago na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang panlabas, kundi lalong-lalo na sa panloob na pagbabago. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christ-like perfection is our destination. Yung goal po ng ating pananampalataya o ng ating faith ay para maging Christ-like o maging katulad ng ating Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang dapat mabago yung panlabas nating mga itsura, kundi maging Christ-like, which is internally. Kasi bakit, ano nga ba ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo? Siya ay may humility, may love, and may care sa kanyang kapwa, etc. etc. Sobrang dami pa nun. Sobrang dami pang good things na mame-mention natin sa pagiging Christ-like o sa pagiging wangis ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi na natin i-mention isa-isa. So, hindi ito nangangahulugan na magiging perfecto tayo habang nabubuhay pa sa mundo. Yung pagiging Christ-like po ay hindi nagme-mean na magiging perfect na tayo habang nabubuhay po tayo dito sa lupa. Kundi ito po yung final goal natin na isang araw sa piling ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay magiging ganap na banal, walang bahid ng kasalanan. Kasi nga, imposible habang nasa laman pa tayo, imposible na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Kasi nga, we are naturally born sinners. Maisip pa lang natin na magkasala ay parang nakomit na rin natin, di ba? So, ayun, sa Philippians chapter 3 verse 12 o sa ating verse of the day, ang tinutukoy po na goal o that for which Christ Jesus took hold of me na sinasabi ni Apostle Paul ay walang iba kundi yung pagiging ganap na ganap sa pananampalataya o ganap sa ating mga faith sa kalooban ng ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagkatao tulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Christ-like po ay yung destination na pinapangarap ng bawat tunay na mga Kristiyano. Kasi diba, sino ba namang ayaw? Sinong Kristiyano ba naman yung ayaw? Nasabihan ka na you are so Christ-like dahil hindi lang dahil sa mga sinasabi mo o kung paano ka magsalita, kundi nakikita rin namin sa mga kilos mo, nakikita rin namin sa kung paano ka makipagkapwa-tao, etc. etc. Diba? Sobrang heartwarming nun. Kaya abang tayo po ay nabubuhay pa, magsumikap po tayo maging mas katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa ugali, sa pagmamahal, sa kabutihan, at sa kabanalan. At sa huli po, kapag natapos po yung ating takbuhin o yung ating life as a human being o yung ating physical life, doon natin mararanasan yung tunay na perfection sa piling ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.